Teka muna, nasa Zoom na pala natin si Secretary Giovanni Banoy Lopez, ang acting secretary po ng DOTR. Kausapin natin kaugnay doon sa lingas-ngas sa paninitapo niya doon sa tauhan ng LRT dyan sa Baclaran. Kasi nanlilimahid ang dumi-dumi ng istasyon eh. Sa totoo lang yan, parang notorious yung istasyon na yan sa pagiging marumi. Ang dami palaging nagrereklamo. Ano po, yung Baclaran Station ng LRT. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Hi Kuya Alvin, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Naku po, nagalit po yung union dun sa sa LRT po at pinagsusori po kayo. Na dapat daw mag-public apology kayo dahil sa paninitang ginawa po ninyo dun sa tauhan, dun sa estasyon. Ano po? Anong reaksyon ninyo, Secretary? Kuya Alvin, una po, hindi po ako hihingi ng tawad, paumanhin or pagpapasensya sa ating mga kasamaan sa union, no? Una po, hindi ko po pinahiya yung kanilang manager, no? Wala po akong intention. Kung meron man nagpahiya sa union, yung kalagayan at estado ng Baclaran Station. At kung sakaling kailangan ko po humingi ng tawad, humingi ng dispensa, at humingi ng pagpapasensya, hihingi po ako sa libo-libong commuters po na ilang taon na po nagdurusa sa kalagayan at estado ng mga piling istasyon ng LRT1. Sila po ay may karapatan na humingi ng hilin sa akin ang apology at sa kanila ko po ibibigay. Wala na pong iba. Po, nagugulat din po kami. Sa totoo lang, hindi yan first time, di ba, binisita po ninyo. Bago nyo pa po binisita, marami pong nagpapaabot ng reklamo yan dito. Na walang tubig sa CR, ang dumi ng sahig, yung mga ganong bagay ba na araw-araw ay nai-encounter po ng mga commuter, Secretary. Tama po, Kuya Alvin. At kung maalala nyo po, nung unang linggo ko pa lang dito sa bilang acting secretary, may nagsabi po sa amin na sarado yung isang CR ng isang stasyon ng LRT1. At pinuntahan na po natin at talaga nakita natin sarado. At after that, the management acted on it. Nagbigay sila ng mga portable toilet. Naglagay sila. Tapos nung nakaraang araw, part of my usual commute, ay nakita natin yung kalagayan ng Baclaran Station po. Napakarumi. Masangsang ang amoy. At nasaksihan natin mismo yung dalawang matanda na hirap po bumaba sa hagdan at umuulan po noon at talagang basang-basa yung stairs po at walang nagpupunas. Tapos tayo po pumunta sa palikuran, wala pong tubig. At nung tinanong natin kung kailan pa walang tubig, sila po mismo nagsabi 4 na taon. Mahirap naman po kung ang gagawin ko pa po kapag narinig ko yung mga ganong statement, ay tatapikin ko pa sa balikat yung manager at sabihan ng job well done. Kailangan ko lang po talaga ipakita and I have to be emphatic po. Talaga po talagang out of frustrations. Ang hirap po ng kalagayan ng commuters natin at kailangan ko po gawin yun. At yun naman po ay dapat at nararapat. Secretary, teka muna, magkalinawan nga tayo. Kaninong responsibilidad po ba yun? Ano po? Who takes care of that station? Is it the private sector o responsibilidad ng gobyerno yun? Private sector po, Kuya Alvin. Yung pala ang ONM, ang Operations and Maintenance of LRT1, nasa private sector na po yan. Anong company ito? LRMC po. LRMC. Uy, mahiya naman kayo. LRMC naman. Hindi, it's not as if hindi sila kumikita. Kumikita din naman sila, Secretary, di ba? Opo. At sila naman po ay nasa obligasyon nila under the concession agreement yung pag-maintain ng magandang pasilidad, safe and ligtas. Kasama po sa kanilang katungkulan po yan. Anino ba yung LRMC? Ito ba yung sa MVP? MVP ba o Ayala? I don't know kung sino majority holder po, no, pero sila po it's a consortium of companies po. Oy, nakakahiya naman. Sus Mariosep naman, Mr. MVP at the Ayala Group. Ay, ang pangalan po ng dalawang kumpanyang yan ay associated sa kalidad. Di ba mataas yung standards? Tapos nakikita nyo naman yung Baclaran Station po ninyo, ang pangit. Diyos ko po nanlilimahid. Hindi ba nakakahiya? No? Isang tawag lang siguro yan kay MVP o sa mga Ayala Secretary. Maayos yan. Kasi nakakahiya nakaka-associate yan sa pangalan po nila.
Yes, Kuya Alvin. And right after po nung inspection natin, no po, yung management ng LRMC po ay nakipagpulong sa LRTA. At sabi nga po nila, bibilisan nila yung modernization plan nila dito sa istasyon ng Baclaran sa mga iba't ibang istasyon. So ito po yung sinasabi ko nga po, no, na nung kami po ay nag-usap ng station manager, sabi ko sa kanya na iparating nyo sa management kung ano talaga yung kalagayan dito. So, hindi naman po kayo titigil, Secretary, kasi apparently parang may involved pala na sensibilities, sensitivities. Sensitive yung union dahil siyempre kasama sa grupo nila yung nasita at napagsabihan. Ano po, kayo ba'y titigil sa... Kasi nagiging diskarte na rin ni Secretary po yun na nagsusurprise inspection siya sa mga pasilidad na under sa DOTR. So magdadahan-dahan ka na ba sa mga ganyang klase ng diskarte, Secretary, o hindi, tuluyan, mag-i-inspection pa rin? Opo, mas paigtingin ko po. Sana maisip po nila na kung magandang stasyon, magandang pasilidad, hindi lang po ito para sa commuters, para din po sa kanila na nagtatrabaho dun sa istasyon, para sa kanilang health. No? Mas maayos na istasyon para din po sa kanila yan. At mas gagawin ko pa rin po, mas titingin pa rin ako sa kanilang mga istasyon na may problema. Kung may istasyon din naman sila maganda, pupurihin ko rin naman po. Opo, kumbaga ginawa lang ni Secretary yung trabaho niya na kasi magre-reflect din sa kanya eh. Alam mo, sa totoo lang, pagpangit yung isang istasyon, sasabihin ng mga commuter, kita mo yung si Bani, wala namang ginawa yan. Diba? Ang pangit pa rin ng... Kasi transport, sector yan, hindi ho ba? So, babalik din sa inyo, Secretary, pagpangit ang isang istasyon. Tama po. Yan po yung sabi nga natin, we're wearing the hat of a regulator. Tayo po yung tumitingin kung tama ba yung ginagawa ng mga private concessionaire, ng mga private operator. Yan po ay kasama sa aking mandato at yan po ay isa kong obligasyon, hindi po lang sa kanila, pero po sa ating mga commuters. At kung masabi ko lang po, Kuya Alvin, ang utos lang po talaga ng Pangulo sa akin, gawin ligtas at maginhawa ang araw-araw na pagko-commute ng ating kababayan. Okay, one last. Kakausapin niyo po ba yung union? Maybe paliwanagan din na hindi naman intensyon na ipahiya o pagalitan o sigawan. Opo, kung may pagkakataon po, pwede po kaming umupo at pag-usapan ang mga nangyayari at pwede ko rin paliwanag sa kanila na ang ginagawa ko hindi lang para sa commuters, para din po sa kanila. Okay. Secretary, mabuhay ka. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po, Kuya Alvin. Salamat Si po. Secretary Giovanni Banoy Lopez, ang acting secretary po ng Department of Transportation.